inaasahang makatulong sa paghahanda para maiwasan ang delubyo ng landslide at pagbaha ang inilaang 1 bilyong pisong budget para sa Project NOAA. Ito yung programa ng gobyerno na gumagamit ng siyensya, artificial intelligence at data analytics para maibsan ang epekto ng mga sakuna. Mula sa 36 million, 1 billion pesos na ang inilaang pondo ng Budget Department sa proyekto bilang investment umano sa paghahanda ng bansa. Sabi ni UP Resilience Institute Director Mahar Lagmay, malaking bahagi ng budget ang mapupunta sa mga bagong instrumento. Susuriin daw nito kung gaano karami nga bang ulan ang magdudulot ng landslide. Una nang kinumpirma ni Public Works Secretary Vince Dizon na bawat proyektong kontrabaha ay kinukonsulta muna nila sa Project NOAA. Isa na namang bagyo ang nagbabadyang mabuo at lalong magpalakas sa habagat. Sa Baguio City, kakaba-kaba na ang mga residente sa banta ng landslide. Malambot na raw kasi ang mga lupa sa lungsod at pang 2 buwang ulan na raw ang bumuhos sa kanila ngayong Agosto. Live mula sa Baguio City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang lagay ng panahon dyan? Julius, Cheryl, halos buong araw na namang inuulan dito sa Baguio City na sinasabayan pa ng malakas na hampas ng hangin paminsan-minsan. Alam nyo mga kapatid, itong mga pag-ulan na ito mag-iisang buwan nang nararanasan dito sa lungsod. Kaya nga aminado ang mga otoridad at nangangamba na saturated o malambot na talaga ang mga lupa dito sa kabundukan, kaya hindi malabong magkaroon ng mga landslides pa at mga soil erosions. Kaya naman kanina, talagang kaliwat ka ng mga clearing operations pa ang ginawa ng mga otoridad, lalo't inaasahan na mas maraming ulan pa ang ibabagsak nito hanggang darating na weekend. Kung hindi tinutulak ng bareta, ginagamitan na ng chainsaw ang pagputol sa mga punong ito ng kawayan. Doble kayod ng mga otoridad para alisin ang mga ito, lalo na sa barangay Gisad Surong sa Baguio City, kung saan nangyari ang malagim na landslide nito lamang August 9. 10 residente ang natabunan dito ng buhay. Pangamba kasi ng lokal na pamahalaan ng Baguio, hindi malabong maulit ang landslide sa lugar, lalo't tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan. Na-identify natin na hazard, part ng hazard. So, putulin natin, tapos tanggalin natin hanggang sa roots para maiwasan ulit natin yung pag-slide niya. Most likely, ito yung mabigat na pwedeng bumangga sa mga bahay. Walang sinasayang na oras ang clearing operations team para alisin lahat ng mga kawayan, iba't ibang klase ng sanga ng halaman, pati ng mga bakal na sama-samang nagpapabigat sa lupa mula rito sa pinangyarihan ng landslide. Ibibigay sa Bureau of Jail Management and Penology ang mga naipong kawayan para mapakinabangan ng mga PDL. Sa kabila nito, patuloy naman ang pangamba ng mga residenteng naninirahan malapit sa pinangyarihan ng landslide. Kung umuulan, malakas ang hangin. Pag yung sasapit ang gabi, andyan pong lagi kaming puyat. Kaya deep lang po yung tulog namin. Hindi, andun po yung takot mo na hindi mo naman po inaasahan, baka mangyari ulit. Ngayong Huwebes, buong araw na namang inulan ng lungsod. Sinasabayan pa ito ng hampas ng malakas na hangin. Pero sabi ng Pag-asa, patikim pa lang daw ito ng mas maraming ulang ibabagsak na naman sa syudad hanggang weekend. Dahil pa rin ito sa pinalakas na habagat. Since August 1, 4 times lang namin nakita yung araw, pero panandalian lang. Siguro pinakamatagal na yung 1 oras kaya ang aming soil dito talagang saturated na. Sa tala ng Baguio City LGU, higit sa 2 buwang dami ng ulan na ang bumabagsak sa kanila kahit hindi pa tapos ang Agosto. Kaya patuloy ang babala at paalala nila sa mga residente maging mapagmatsyag sa kanilang tinitirhan. Tingnan nila yung kapaligiran, baka may mga signs of stress na. Almost 86% of the entire area of Baguio, ang classification niyan is highly susceptible to landslide. That's 86%. Kaya madaling magsabi na bakit hindi nyo ilikas? Di ba? Ilikas. Hindi basta-basta ganon. Sa ngayon, naka-full alert status sa buong lungsod, habang nakataas ang Code Blue sa lahat ng ahensya rito ng pamahalaan. Ibig sabihin, naka-alerto na ang lahat sa anumang trahedyang pwedeng mangyari.
Julius, Cheryl, dahil nga talagang tuloy-tuloy yung mula mahina, katamtaman hanggang malakas na buhos ng ulan dito sa Baguio City, kapansin-pansin na halos kakaunti lamang yung mga nakita natin mga turista masyal dito sa Burnham Park kung saan kami nakapwesto ngayon, at bagamat bukas naman yung mga activities at iba pa mga pwedeng pasyalang gawin ng mga pupunta sa lugar, talagang medyo challenging kasi yung pabugso-bugso na buhos ng malalakas or intense rains kaninang mga bandang tanghali at hapon. At sa ngayon, para sa mga pupunta naman ng Baguio City, bukas naman po or passable ang lahat ng mga major roads and highways papunta at palabas ng Baguio City. At kabilang na nga dyan itong Cannon Road na nadadaanan na muli ng mga light vehicles. Maalala kasi na halos ilang linggo rin itong naging sarado sa mga motorista dahil sa ng mga rock slide o pagguho ng lupa. Julius, Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Baha na may kasamang lahar ang namimerwisyo ngayon sa ilang barangay sa San Marcelino, Zambales. Dagdag problema pa ang isang gumuhong tulay. Live mula sa Zambales, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Alexis Ebue. Alexis, saan galing ang lahar na humalo sa baha? Cheryl, maituturing na isolated area ang Barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales dahil ang ilang mga sasakyan o mga ordinaryong sasakyan ay hindi makadaan dun sa lahar na nababalot sa daan papunta doon sa Barangay Santa Fe. No? Dahil ito sa nasirang tulay, dahil sa sunod-sunod na hagupit ng hanging habagat, dahil ito umapaw daw ang ilog doon na may kasamang lahar. Bubong na lang ng mga bahay ang kita sa Barangay Santa Fe, San Marcelino sa Zambales. Nasalanta ang lugar dahil sa baha, bato at putik. May kasama pa yung lahar mula sa Mount Pinatubo. Kwento ng mga residente, rumagasa ang lahar sa lugar noong unang linggo ng Agosto. Nang humagupit ang mga nagdaang bagyo at habagat, nagtulong-tulong ang mga residente sa paglalagay ng sandbags para hindi abutin ng umapaw na ilog ang kanilang bahay. Pero hindi yan tumalab. Si Tatay Dominador walang nailigtas di isang gamit. Bigla na yung tubig na malakas. Natapyas ngayon yung terrace ko, sir. Hanggang sa ngayon na nakahang siya. Nagdadasal na lang kami, sir. Dahil wala naman kami magagawa dahil umaagos na yung tubig sa kabila eh. Makukulong na kami kung tuluyan na umagos yung tubig dyan. Mabuti na lang, sir, medyo umupa ng konti, nakalikuban ng konti. Nalubog din sa baha at lahar ang kanilang mga pananim. Marami po, mga saging po. Kaya kung minsan po pupunta kami dito sa barangay, naghanap ng rason. Maging ang pag-aaral ng mga bata na antala rin. Hanggang ngayon kasi, lubog pa rin sa putik ang kanilang eskwelahan. Yung mga estudyante na rin po, madam, hindi na po nakakapasok. Wala po nagsimula po yung mga bagyo. Kasi po hindi rin po, basta-basta rin po, madam, makapasok yung mga teacher. Kasi yung iba pong teacher nasa bayan din po. Ayon sa mayor ng San Marcelino, naging catch basin ang Barangay Santa Fe, kaya malalang baha ang tinamo nito. Parang yung catch basin isa lang eh. Di ba compare natin sa bundok, sa Pinatubo, mga bundok na yun eh. Tapos yung Marella River lang yung pinupuntahan ng tubig. Kaya malakas. Tapos tuloy-tuloy pa. Tapos doon ang dinireksyon Santa Fe. Sa ngayon po, gumagawa na tayo ng footbridge, wooden footbridge para po pagtawiran ng mga kababayan natin doon para makapunta sila sa bayan. Cheryl, nakatayo nga ako dito ngayon sa tulay. Nakita yung lahat gabi doon sa Barangay Santa Fe dahil nga delikado yung daan doon. Actually, kanina, nung pumunta tayo doon, may kasama tayong ilang escort mula sa munisipyo dahil hindi namin sigurado, hindi namin sa ulo yung mga madaraan naming lahar doon. Kanina rin, nakasulubungan namin yung mga ilang sasakyan na naipit doon o nabalahaw sila, kung tawagin, yun yung mga hindi nakaahon dahil nga wala silang mga ibang kasama. Sa ngayon, Cheryl, medyo tumigil yung ulan pero simula kaninang umaga na pagdating namin dito walang patid ang buhos ng ulan dito. Ngayon din hinihintay namin kung merong mga suspension of classes dahil kanina nakakakita pa kami ng mga ilang estudyante dito sa mga eskwelahan na aming nadaraanan. Cheryl? Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mobile Journal, Alexis Ebue.
5 bayan na sa Pangasinan ang isinailalim sa state of calamity. Ilang lugar kasi roon ang baha pa rin. Live mula sa Dagupan City, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Ian, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, alam mo, nung mga nakalipas nga raw na araw, nagpapakita na yung araw dito sa bahagi ng Dagupan sa Pangasinan, pati na rin sa mga kalapit na bayan. Subalit ngayon nga daw, pagpatak ng umaga kanina, malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanila. Kaya't yung mga lugar sana nahuhupa na yung pagbaha, muli na namang tumaas ang tubig. Araw-araw na penitensya, ganyan kung ilarawan ng residenteng si Sandra de la Cruz ang magtatatlong linggong baha sa kanilang lugar. Lahat kasi ng gamit niya, itinaas na para hindi mabasa at masira. Pati ang alagang hayop, inakyat na rin. Anya, matapos ang nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng na nagpaigting sa habagat, hindi raw humupa ng tuluyan ng baha sa kanilang lugar. Narito ang kanyang pahayag. Nung unang-unang baha dito, yung unang-una na ano ko dito, hanggang dito, inabot hanggang dito, lampas ng bintana. Dyan lang, sa lampas ng bintana lang. Tapos itong sumunod na, hanggang dito na. Hanggang dito na. Yan. Tapos nung itong bagyo na to, hanggang dito inabot. Yan. Hanggang tuhod. Hindi, lampas. Lampas tuhod dito. Oo. Pagdating doon sa labasan namin, siyempre maliit ako. Malulunod na ako. May bagyo o ulang, ganito talaga yung mahirap. Kabilang ang Dagupan sa 5 lugar sa Pangasinan na nag-anunsyo ng state of calamity dahil sa matinding pagbaha at ulan. Dahil dyan, ang pamahalaang panlaliwigan, lubos na ang paghahanda para sa mga susunod na araw. Sa katunayan nga, naka-blue alert status na ang provincial government para sa posibleng sakuna. Ibig sabihin yan, nakaredy na ang nasa 60% ng mga tauhan ng disaster response team. Nakahanda na rin ang mga water and land assets gaya ng rubber at amphibian boats para sa sino mang hihingi ng saklolo at magpaparescue. Sa ngayon, sapat na ang dami ng relief goods at rescue equipment. Sa huling tala, umabot na sa 960,000 na individual ang naapektuhan ng pag-ulan at baha. Katumbas yan ng nasa 286,000 na pamilya sa buong 581 na barangay sa probinsya. Kaya nakahanda na ang higit 500 evacuation centers sa lalawigan. Isa rin sa mga binabantayan ang magiging level ng tubig sa mga ilog, partikular na ang Marusay, Pantal at Bued River. Bukod sa Dagupan, under state of calamity na rin ang mga bayan ng Bugalyon, Santa Barbara, mga Tarem at Mangaldan. Ayon kay Pangasinan PDRRMO Officer Avinix Arenas, isa pa sa nakadadagdag ng pagbaha sa lugar ay ang high tide. Narito ang kanyang pahayag. Hindi lang naman dito, hindi lang naman flood ang problema dito. Kasi this is hilly areas din ng Pangasinan. So, meron tayong mga flash floods, saka landslide na hazard. At the same time, meron tayong 14 na coastal LGUs. So, prone naman sila tuwing bagyo sa storm surge. At the same time, nakakadagdag kasi yung high tide para tataas ng bahagya yung If not malaki, tataas yung level ng tuwig baha. Cheryl, nandito nga tayo ngayon sa Barangay Mayombo at isa ito sa mga pinakabinabahang lugar dito sa Dagupan. At kanina nga kahit papano medyo humupa na, pero nung pagdating natin dito mula umaga hanggang hapon, nasa gutter deep to ankle deep yung level ng tubig. Tuwing umuulan, mabilis din kagad na umaangat yung tubig dito. Kaya nga yung iba, ang hiling sana ay kahit papano wag na munang umulan sa magdamag para nang sa gayon, magawa nila yung mga normal nilang gawain at makapaghanda pa sa mga susunod na araw. Yan muna ang latest mula dito sa Dagupan. Balik sa'yo, Cheryl. Maraming salamat, Ian Suyu.